Ang taong makasalanan po na tingin ng mundo ay wala namang pag-asa, iba po ang paningin ng Diyos dyan. Marami po siyang ginamit na makasalanan o marumi na tao. Si Moises na lang, mamamatay tao. Si David, mamamatay tao at nakiapid pa. Pero naging anak niya pa rin si Haring Solomon na pinakamatalinong taong nabuhay sa buong mundo. Sino pa? Gumamit din ang Diyos ng isang prosti, ng isang patutot na tinatawag nung panahon. Po ba para iligtas ang mga espiya, ng Israelita? At take note, si Rahab na napakasamang babae ay napasama kahit hanggang sa New Testament. Binanggit ang pangalan niya. Mga taong Hall of Fame ng mga taong may pananampalataya sa Diyos. May pananalig sa Diyos. Sa New Testament, napakarami pang mga taong masasama. Di po ba? Si Pedro na lang. Ilang ulit niya pong tinatwa ang Panginoong Hesus. Nilaglag niya si Jesus. Di ba? Sabi niya, hindi ko yang kilala. 3 times. Pero ginamit pa rin siya maitili ng Diyos. Sino pa? Isang masamang tao. Si Apostol Pablo. Ano po ba ang trabaho niya dati? Pinapapatay niya ang mga Kristiyano. Inuhuli niya, inuusig niya. Ipinapabato niya hanggang kamatayan. Pinabato hanggang mamatay. Diba si Esteban? Tapos sa kanya binigay yung damit. O, ganun ang trabaho niya noon. Inuusig niya ang mga taong naniniwala kay Jesus Christ hanggang tinawag siya ng Jesus Christ. Siya na ngayon yung ginamit para mangaral. Ganun po. Nagkakaroon ng pagbaliktad ang mundo at pwede kang gamitin ng Diyos. Sa panahon po natin, di ba, meron din siyang ginamit. 18 years na nakulong yung anak ni Dolphy na panganay, si Dolphy Jr. Di po ba, nalulong sa droga, nasira ang buhay. At sa kulungan siya, tinawag ng Diyos. Doon siya binago. Kaya ngayon, ginagamit siya maitili upang mangaral kung saan-saang lugar. Kaya, kung tingin niyo po kayo ay wala nang kapag-apag-asa, tingin niyo yung napakarumi ninyo at hindi kayo kayang tanggapin ng Diyos, tumawag lang po kayo. Lumapit lang kayo sa Panginoong Hesus. Diringgin po niya kayo. Purihin po ang Diyos.